Close na kayo? Pa-close na. Wala nang pagkain. May mga dessert na lang. Nawala kasi aking wallet. Tapos US dollar na lang natira sa akin na cash. Mga chay, nandito na ako sa Yukon territory. Dumaan ako ngayon dun sa Whitehorse. Shoutout kay Luke na hindi ko na-meet up. Tsaka yung isang nag-PM sa akin na gusto makipag-meet up. Yung work niya, tapat lang ng airport yung hotel dun. Nakalimutan ko yung pangalan niya na para i-PM siya na, hey, I'm here. Wala. So Luke, next time. And now, nandito na ako sa Tislin, Yukon. Madadaanan ko ito ngayon. Yung kulay na mahaba. Merong isang follower na si Daddy Lou na gustong makipagkita. And sino ba naman tayo para tanggihan, no? Hindi man ta sikat nga artista, hindi man ta sikat nga celebrity. So, titigil ako ngayon dito para 30 minutes, mga 30 minutes na break para i-meet up itong si Daddy Lou na nag-work dito sa Tislin Motel. Papark lang ako dyan sa harap nila. It's a long drive, guys. Medyo malayo pa talaga to hanggang Edmonton. Malayo pa sa katotohanan. Yukon territory pa lang ako. Yukon Hotel and Restaurant. Pero wala pa siyang reply. Where is he? Walang reply. Ito yata eh. Itong Pilipino. Okay, second call. 5 rings lang. Dalawa. Tatlo. 4. 5. Okay. Last call. Third call. 5 rings. Kung wala, alis na ako. 2. 3. 4. 5. Okay, done. Alis na ako. Text ko lang siya. I think you're busy. Text ko lang. Para walay mahay ba? Para ano? Na hindi ka man dumaan dito, hindi ka napapakita. Okay, let's go. Time is gold, man. Time is gold. Sayang yung aking oras. Kasi meron pa akong biyaheng malayo pa, kaya if wala, then so be it.
Di ba nakita nyo na tong tulay na to nung dumaan kami dito? Ang kagandahan ng kanilang tulay na pagkagawa, butas siyang ilalim diretso sa tubig. So ang snow na papatak sa tulay hindi magi-stagnant, hindi magko-cover ice o hindi hindi magba-block ice sa tulay, no? Kasi butas yan. So ang tubig pagpatak ng ulan diretso sa tubig, right? Kaganda oh. Ganda ng pagka-idea nila. So ang tubig ay hindi, or ang snow hindi nag-i-stuck sa tulay mismo na magkukos ng black ice or covered with ice. Guys, bukod tangi itong Yukon territory, and I think nasabi ko na to before, na every time na papasok ka at lalabas, kailangan mong tumawag sa way station. Bukod tangi lang ang Yukon. Sa ibang territory like Northwest, wala. Sa Alberta, sa mga prairie province like Alberta, Manitoba, Saskatchewan, walang ganon. Sa Amerika, hindi rin ganon. Pag bukas, papasok ka talaga sa way station. Unlike sa US, pag bukas, merong bypass, diretso ka lang, hindi mo na kailangan tumawag. But dito sa Yukon, pagpasok mo dito sa Watson Lake, tatawag ka na hey, coming blah blah blah. Then palabas ka na uli, tatawag ka uli sa kanila na sabihin mo yung truck number mo, then you're heading north papuntang Whitehorse, heading south pabalik ng BC. So kailangan mong itawag sa kanila. Bukod tangi itong Yukon territory. Ganun ang sistema. Kahit doon sa Whitehorse, ganun ang sistema nila. Hindi mo na kailangan dumaan sa way station. Pag sinabing okay, bypass. Mamaya tatawag ako. Inform them na, hey, I'm coming. Hey, I'm heading south. Voice skill, do you copy? No. Fuel and truck heading south, 431 Lima Sierra, November. Say again. Thank you so much. I've made a trip there a few times from putting my boat in at McQuestion Airstrip just past Sewer Crossing, and then take a 10-day boot hunt down into Dawson. And one year I got a hold of my buddy there at Wild Game Control, and I got him shipping up an ostrich egg. Okay, na just few clicks, I'm officially wala na sa Yukon territory. Started checking them all out. And then kailangan ko nang baguhin yung aking hours of service dahil Yukon territory ay gumagamit ng 15 hours na driving. Kunti na lang. Then paglabas ko ng Yukon, that's British Columbia, and I'm heading south, pabalik na ako. So ang gagamitin ko ng oras ay 13 hours, hindi na siya 15. Okay? Hanap lang ako ng parking dito, and papakita ko sa inyo yung hours of service na i-change mo. Kasi bawal yung gamitin yung 15 hours na driving hours kung ikaw ay heading south na. Wala ka na sa Yukon, wala ka sa Northwest Territory, wala ka na sa Alaska. Gagamit ka na ng South, Canada South, 13 hours drive. Then now, I think officially wala na ako. Okay, labas na ako sa border ng Yukon. Kasi ang aking oras ngayon, ang ginagamit ay 15 hours. Pwede ko siyang gamitin pandaya, pero pag na pull over ka ng DOT, makikita nila yung gumagamit ka ng 15 hours na driving na nasa Canada South area ka na. Then, di ba? Pasok na naman sa yung inspection. Hanap na ako ng good parking, safe and sound.
kahit dito sa gilid. Pwede na ako dito. Okay. Oh lala. So ngayon dito sa chains on duty ko muna. Tire load check. So pakita ko lang sa inyo ha. Ino ko lang to para minsan magpa-pop out yan pag na-detect niya nasa zone ka na ng Canada eh. So ito yung mga option. Canada North latitude 60 north, Canada North of latitude 60 north, and then USA operating zone change. Then ito yung pipiliin ko. Canada South of latitude north operating zone change. So from 7 hours pipiliin ko yung Canada South. Yes. Magiging 5 hours na lang yan. Minus 2 hours. Di ba? Kasi pag north ka plus 2 hours, 13 plus 2, 15. Pag lalabas ka na 15 minus 2, so 5 hours na lang yung natitira kong driving hours. Yun lang. Diba? Ganitong oras lumalabas yung mga wildlife hapon dito sa British Columbia. Kanina lang merong moose na nakatayo sa gilid. Akala ko bison ba to or ano ba to? Maitim eh. Moose palang laki. May mga Pilipino dito sa Toad River.
Then magpapanggap ako na wala akong pera, na nawala yung aking wallet. Susubukan ko lang kung pagbibigyan nila ako ng pagkain. Nasa restaurant to eh. Open ba ba? Yes, open pa. Hello. Hi, yeah. Ay ate, Hi, kuya. Bakit? close na kayo. Pa-close na. Gutom na. Wala nang pagkain. May mga dessert na lang. Wala nang burgers. Wala. Nawala kasi yung aking wallet. Tapos US dollar na lang natira sa akin na cash. Saan nawala? Doon sa Alaska. Oh. Nahulog yung wallet ko. Ngayon, hindi ako mapadala ng pera dahil wala nga akong ATM. So, meron na lang akong mga $4 dollars. Wala na pala kang pagkain. Wala na. Nanginginig, Chips. nanginginig na ako sa buto. Chips, kuya. Ha? Ano po? Sakay mo? Ha? Hindi, may truck ako eh. Galing ako Alaska. Wait lang. Tingnan ako. Sarado na talaga, wala na? Wala na po. Ah. Ay, Oy, wait lang. Ito na lang. ilang kayo Pilipino dito? Gutom ka na? Bibigay mo na lang to. Yeah, gutom na ako. Buffalo. Ano yan? Gusto mo yung karne ng roast buffalo, tsaka may gravy? Buffalo? Yung bison? Oh. Ano na? Ayaw mo? Wala kayong kami burgers? Wala na. Close na kami. Ito nagbibigay siya. Okay. Ay, nako. Yan na lang. So wala na talaga. Ha? Yan na lang. Cinnamon. Cinnamon. Tinapay, wala. Sliced bread, wala. Ah, slice rice po Bigyan yan. mo muna lang. May malaman kami dyan. Bigyan na lang. Kuha ko na lang na tinapay. Pero hindi na mainit yun. So, bibigyan niyo ako? Mhm. Hindi, joke lang. Wala na. Titesting ko lang kayo. Wala kasi pa-close na kami kuya. Yeah, titesting ko lang kayo kung magbibigay. Siyempre, Pinoy. Hindi. Ano na lang. Hindi, it's okay. May palaman dyan. Titesting ko lang kayo Kuha kung ka na lang dyan ng cinnamon kuya. Hindi, may kape ba kayo? Anong oras kayo magbubukas? Tatapos ko yung kape ko naman. Late ka. Kuha ka na lang dyan. Saan kayo sa atin? Sa Tugigaraw, Ilocano. Ilocano? Ilocano ka? Hindi, Bisaya. Kape Wala lang. nang Wala nang kape. kape. Yan na lang. Ano mo kasi tatapos. Talagang pagbibigyan ako. Hindi joke lang kayo. Titesting ko lang. Siyempre, Pinoy. Ah, okay. Ganun pala talaga pag Pinoy. Ilan kayo Pilipino dito? Anim. Oh, mga PR na kayo? Opo. That's good. Okay na kayo dito? Opo. Hindi na kayo alis dito? Siyempre, alis kuya. Inintay lang namin benta. Ah, sa inyo to? Hindi. Stop lang. Ah, akala ko. Pero pagbenta na rin ko. Ah, pabinta na to? Tapos lilipat kayo sa Vancouver? Sa Edmonton. Ah, Edmonton. Hintay lang namin habang wala pa. Ano, magkwentuhan mo na ako dito. Ah, Baka nyo hindi, it's okay. Okay na to. Pagod lang talaga ako. Saka galing ba? Galing ako Alaska. Ah, layo, doon sa pinakadulo ng Alaska. Tinitesting ko lang sila. Sasarado na pala. Ayaw mo talaga kuya? Nang, Pagkain? hindi, ayoko ng buffalo. Ah, masarap ba yun? Niluto ng boss na. Oh. Silagyan ng gravy. Anong ano niya? Parang adobo? Hindi. Rose, parang lechon ba? Ah, parang lechon? It's okay. Then, sinubukan ko lang sila na humingi ako ng pagkain. Kung wala aking ano. Pero talagang magbibigay. Bibigyan ako ng bison na karne. But yeah, binigyan ako ng coffee. So, lipat ako ng konti doon kasi meron daw internet malapit doon sa kanila. Binigyan ako ng password. Ulala. Guys, dito ko natatapusin ang video. And sabi niya sa akin ng mga Pilipino na balik daw ako bukas at gusto nilang ipa-drone.
O titingnan ko kung kaya ng aking powers. Kasi pagod na rin ako. Anyway, so daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video na pod karong adlaw. Nahuman na pod ang usa ka adlaw nga sigig drive. Walay puas nga driving. Yung kinabuya sa usa ka truck driver diri sa Canada. Unsa man ning kalakihan eh. So transfer lang ko din doon sa kabilang side para makakonect ako ng wifi ng store. Binigyan ako ng password. So paano? Magkita ra ta ugma. Daghang salamat sa inyong tanan, sa inyong pagtanaw, sa inyong pag-likes. Pag-amping mo, ako na bahala sa driving.